At sa gitna po ng issue kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP, naniniwala po si Attorney Jude Roy na pwedeng ma-impeach si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Si Roy po ay isa sa mga abogado ni dating Chief Justice Renato Corona noong impeachment trial kung saan po ay siniwalat niya ang tungkol sa perang tatanggapin ng mga senator judge mula sa Malacanang. Balita natin ni Chino Gaston. Would you kindly... Pinagalitan at na-cite for contempt ang nooy abogado ni dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jude Roy sa kanyang sinabi noon na maipapalabas na pondo ang balasyo nung kainitan ng impeachment trial ng dating Supreme Court Chief Justice. 100 billion pesos daw ang ipapamudmod kada senator judge para ituloy ang pagbukas ng mga dollar bank account ni Corona. 100 million, ang balita po namin, ito po ay kukunin sa savings at gagamitin ho sa mga soft projects. At ang pagkaintindi namin, this week daw po ilalabas yan. Kaya sa paglabas ng kontrobersya tungkol sa Disbursement Acceleration Program o DAP, naniniwala si Roy na tama ang kanilang nakuhang impormasyon noon. Yun nga lang ngayon lang luminaw kung saan galing ang pondo at kung sino-sino ang nakatanggap nito. Naiinis ako that I was cited in contempt. Sure, isipin mo, pinagalitan pa ako doon. Sinabi na reckless daw ako magsalita. Sila pa daw ang binaboy ko, etc. Pinapa-apologize ako. Fine. The fact remains na the act of attempting to influence the outcome of the case is present. Gaya ng iba pang bumabatigo sa pagpapalabas ng DAP sa mga mambabatas, naniniwala si Attorney Roy na pwedeng i-impeach ang Pangulong Aquino sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Don't they understand that the mere attempt to influence a court proceeding is in itself an impeachable offense? It is a form of bribery. Pero ang grupong Black and White Movement na kilalang kumukontra sa katiwalian sa gobyerno noon, naniniwalang pangligaw lamang ang kontrobersya sa DAP. Una-una, ang nagpasabog niyan, si Jinggoy, di ba? Gusto niya kasing may motivation siya dyan na malayo sa PDAP yung usapan At maaring merong totoong issue dyan, pero dapat imbestigahan pa natin ng mas malalim kung meron talagang anomalya. In the meantime, focus muna tayo sa PDAP kasi mas malaki ito. Hindi man binubura ng Black and White ang posibilidad na may katiwalian din sa pagbibigay ng DAP, kailangan daw munang tutukan ang issue ng PDAP na anilay malinaw na may nangyaring katiwalian. Chino Gaston, GMA News.